So mga bagay, upang sa ganon, ang isang lalaki ay lubos na ma-addict sa'yo. Ibig sabihin, lagi kang hahanapin ng isang lalaki, ikaw lagi yung gusto niyang makasama, ikaw lang palagi yung gusto niyang nakikita. So ito, sa video ito mga kamamay, ilalatag ko sa inyo at sana masundan ninyo at may apply nyo rin sa inyong buhay pag-ibig. Sigurado ako, malaki ang maitutulong nitong mga tips na to upang ang isang lalaki ay muling ma-addict sa iyo. Kaya mga kamamay, huwag na natin masyadong patagalin to. Sigurado ako, excited na naman kayo sa mga tips kong ibibigay ngayon sa video ito. So ano nga ba yung mga bagay o mga sikreto na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay muling ma-addict sa iyo? So number 1, maging maalaga at mag-ayos ka ng sarili mo. Yes mga kamamay, isa to sa bagay na kinahuhumalingan ng isang lalaki. Kapag ka ikaw yung babae na maalaga, ikaw yung babae na araw-araw gumaganda. Okay? Kasi meron dati akong nakilalang ganyan eh. Isang babae na talagang walang ka-sweet-sweet, walang kaalaga-alaga sa kanyang partner o sa akin. Ibig sabihin, hindi man lang niya ako pinagluluto, hindi man lang niya ako ipinaglalaba, hindi man lang niya ako pinagsisilbihan. Nakakauma yung ganun mga kamamay. Nung una, okay lang. Nung una, ako yung gumagawa ng mga bagay na dapat siya yung gumagawa. Sabi ko, mag-sacrifice na lang ako. Sabi ko, siguro sa una lang naman ito. Pero habang tumatagal mga kamamay, tinuturo ko naman sa kanya yung mga bagay na pwede niyang gawin, yung mga bagay na dapat niyang gawin, na dapat ito yung ginagawa mo, na dapat ito yung ginagawa niya. Diba? So, kaso, hindi ko alam bakit ganun yung isang babae na yon. Ang gusto lang niya, humilata, tumulog maghapon, magsa-cellphone, okay, at kung ano-ano pa, hindi ko na alam. Hanggang sa isang araw nanawa rin ako. Sabi ko, bakit ganito to? Hindi niya ako maalagaan, hindi man lang niya ako mabigyan ng panahon para ipakita yung pagmamahal niya sa akin. Feeling ko tuloy noon, hindi niya ako totoong mahal. Feeling ko tuloy noon, okay, hindi niya ako pinapahalagahan. Kaya mga kamamay, ako ay naumay. Okay? Sa kabila kasi ng mga ginagawa kong kabutihan sa kanya, una, okay lang kasi nga tinuturuan ko siya na dapat ganito yung ginagawa mo, ganito yung ginagawa niya sa gawaing bahay. Kaso, hindi nagbabago. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na ma-addict sa'yo, hanapin ka ng isang lalaki, kailangan alagaan mo yung lalaki. Kailangan magpaganda ka sa kanya. Ang iba kasing babae dyan, hindi sa asawa, hindi sa boyfriend nagpapaganda, kundi sa ibang tao eh. Bakit ganyan kayo? Paglalabas ng bahay, nag-aayos, nagli-lipstick, nagpupulbo, presentable sa madaling sabi. Pero pag uuwi sa bahay, haggard na haggard, tapos paghaharap sa asawa, sa boyfriend, ang pangit. Di man lang maayos ang mukha. Sino ba talagang mahalaga? Yung ibang tao o yung partner mo, di ba? Kaya mga kamamay, kung gusto mo nakaadikan ka ng isang lalaki, kailangan matuto ka pa rin na mag-ayos ng sarili mo. Okay? Kabaliktaran kasi ginagawa ng ibang mga kababaihan dyan eh. Sa iba nagpapaganda, tapos sa kanyang partner, hindi. Okay? So mahalaga yun mga kamamay na mag-ayos kayo at ipakita nyo ang pag-aalaga nyo sa isang lalaki upang hanapin kayo at kayo yung lubos na kaadikan nito. So number 2, huwag ka palagi na mag-contact sa kanya. Tandaan nyo mga kamamay, kapag ka masyado kayong maraming oras on hand kayo sa isang lalaki, ang isang lalaki ay nauumay, ang isang lalaki ay nananawa. Sapagkat hindi siya makagalaw, hindi siya makagawa ng mga gusto niya. Okay? Hindi niya makasama yung mga taong gusto niyang makasama. Oo, naiintindihan ko. Gusto ko niyang makasama at gusto mo rin siyang makasama. Pero hindi sa lahat ng panahon, hindi sa lahat ng araw, kailangan dapat kasama mo ang partner mo. Kailangan mga kamamay, hayaan nyo rin siya na makasama yung ibang tao. At kagaya na ginagawa niya, hinahayaan ka rin niya na makisalamuha sa ibang tao. Kasi nga, may kasayahan ka rin or may kasiyahan ka rin sa ibang tao. At yung kasiyahan mo sa ibang tao, yun ang bubuo sa buo mong pagkatao. Hindi yung lagi-lagi na lang kayong dalawang magkasama. Magkasama na nga kayo sa bahay, magkatrabaho na nga kayo,
Ang gusto mo pa, lagi mo siyang kabuntot, saan man kayo pumunta. Kung alam nyo ang isang lalaki is naboboard na, o nararamdaman nyo naman yung mga kamamay eh. Kapag ang isang lalaki ay gustong lumabas, hayaan nyo. Kapag ang isang lalaki ay gustong mag-basketball sa labas, hayaan nyo. Suportahan ninyo mga kamamay. Okay? Para sa ganun, ang isang lalaki ay hindi masakal sa inyo. Kasi kapag ang isang lalaki nasakal sa inyo, sigurado ako, baka maghanap yan ng iba. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, huwag kayo masyadong mag-message sa isang lalaki. Bigyan niyo siya ng panahon, ng oras para ma-miss kayo, para hanapin kayo, para maging needy sa inyo. Okay? Kasi kapag masyado kayong maraming oras sa isang lalaki, iisipin ng isang lalaki na wala ka nang ginawa kundi bantayan siya. Wala ka nang ibang ginawa kundi ang abangan siya. Nakakaboring yun mga kamamay. Sabihin, wala kang buhay sa labas ng inyong relasyon. At kapag ganyan ka sa kanya, ibig sabihin, nakadepende ka lang sa kanya. Yung kasiyahan mo, nakadepende sa kanya. Yung kalungkutan mo, nakadepende rin sa kanya. Diba? Kapag hindi siya nag-reply, malulungkot ka. Kapag hindi siya umuwi ng maaga, malulungkot ka. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo lang dito is wag masyadong maraming oras sa isang lalaki. Wag masyadong mag-message sa isang lalaki, lalo na kung hindi naman mahalaga, hindi naman importante. So, isipin nyo na kaya nyo ring maging masaya sa ibang tao, kaya nyo ring maging maayos na makasama yung ibang tao. Huwag lagi nakadepende sa isang lalaki mga kamamay. Sige, kayo rin. Pag isang araw iniwan kayo ng mga yan, sigurado ako bagsak na bagsak kayo. Baka mamaya may gumawa pa kayo ng hindi maganda sa inyong sarili kapag iniwan kayo ng isang lalaki. Kaya mas maganda pa rin mga kamamay, huwag laging umasa sa isang lalaki, lalo-lalo na yung kasiyahan ninyo. Oo, walang masama na maging masaya sa piling ng isang lalaki. Pero huwag naman sana dumating sa punto na halos siya na yung buhay mo. Na halos hindi mo nakayanin kapag nawala siya. Kaya mga kamamay, huwag masyadong maglaan ng maraming oras sa isang lalaki. Bagkos, maging busy rin kayo. Bagkos, humanap kayo ng racket. Ang lalaki, nandyan lang naman. At alam nyo ba, kapag hindi nyo masyadong mini-message ang isang lalaki, tumataas ang value ninyo. Tumataas ang halaga nyo sa isang lalaki. Hahanapin kayo ng isang lalaki at lalong mahuhulog sa inyong isang lalaki. Sapagkat ang rules ng pag-ibig mga kamamay, kung sino yung mas hindi nagmamahal, siya yung minamahal. Okay? So next, mag-focus ka lang lagi sa mga bagay na hilig at gusto mo. Yes mga kamamay, huwag abangan palagi ang lalaki. Huwag bantayan ang message o reply palagi ng isang lalaki. Bagkos, mag-focus ka sa hilig mo. Kung ano yung ginagawa mo, siya mong pagtuunan ng pansin. Okay? Para ang isang lalaki, makagalaw din naman ng maayos sa inyong relasyon. Ano bang, kamamay, ano bang sinasabi mong gawin ko ang hilig ko? Ano bang gusto mong gawin ko kung saan ako makakaramdam ng ginhawa? Oo, gawin mo yan mga kamamay, sapagkat bilang isang tao, kailangan mo rin na gawin yung mga bagay na gusto mo. Kung gusto mong gumala, gawin mo. Kung gusto mong magsaya, gawin mo. Manood ng sine, mag-SM, gawin mo. Kung lalo-lalo na kung partner mo is nasa malayo, magpaalam ka lang, gawin mo yung mga bagay na gusto mo. As long as hindi nakakahadlang sa kanya, hindi nakakahadlang sa inyong relasyon, gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Sigurado ako ma-addict sa isang lalaki. Bakit? Pag sinabi mo kasi sa isang lalaki, lalo na kung LDR kayo, mahal, gusto kong manood ng sine, sama lang kami ng aking kaibigan. Okay, manonood lang kami ng sine, maganda rin yung palabas ngayon. Ngayon, pag nandoon na kayo sa sinehan, update mo siya, nandito na ako mahal sa sinehan. Ngayon, mag-iisip yan, sino kayang kasama nito? Ano kayang ginagawa nito? Ano na kayang update dito sa kanya habang nanonood? Sino kayang nakikita nito, nakakasama, nakakausap? So, mag-iisip siya ng ganyan. Hanggang sa isipin niya na sana ako na lang yung kasama niya. Sana susunod kong uwi, manood din kami ng sine. So, sa araw-araw na lumilipas, nagtataka siya palagi dahil nga nagiging masaya ka na sa iba, lumalabas ka, ginagawa mo yung hilig mo, hindi niyan maiiwasan na mag-isip na sino kayo nakakasama nito. So, ngayon, ma-addict siya sa iyo at gagawin niya yung mga bagay na dapat ginagawa niyong dalawa sa oras na yon. For example nga, nanonood ka ng sine, so babawi yan. Pag baba niya ng barko, kung halimbawa seaman siya or pagbalik niya ng bansa ninyo, hahanapin ng panahon para manood kayo ng sine kayong dalawa. So, yun yung kanyang paplanuhin pag uwi niya sa inyo or sa lugar ninyo o sa bansa ninyo o kung saan man. Diba?
So, gawin nyo rin mga kamamay yung mga bagay na hilig mo para sa ganun ng isang lalaki ay ma-addict sa'yo, mahumaling sa'yo dahil nga hindi nyo magawa yung mga bagay na pwede nyo gawing dalawa na magkasama. Okay? So, next, iwasan mo ang maging needy sa kanya. Yes, mga kamamay. Bilang isang babae, iwasan mong maging needy sa kanya. Yung tipong hahanapin mo palagi ang kanyang atensyon. Honey, pwede ba kitang makasama? Honey, namimiss na kita. Honey, ako naman ang samahan mo. Lagi na lang yung mga kaibigan mo. Huwag mo masyadong paghanapan ng isang lalaki. Kapag kasi pinilit yun ng pinilit ng isang lalaki sa isang bagay na mahirap naman talagang gampanan, hindi yan magiging masaya. Hayaan yung lalaki ang magbigay ng oras sa inyo. Kamamay, paano siya magbibigay sa akin? Paano niya magugustuhan na ako yung kanyang makasama? Siyempre, magpamiss kayo mga kamamay. Gaya yung mga sinasabi ko sa inyo, lumabas kayo, kung hindi kayo sila samahan ng isang lalaki, lumabas kayo kasama ang inyong mga tropa, ang inyong mga kaibigan, magpaalam ka lang sa kanya. Honey, kung hindi mo naman ako papayagan na gumala, pwede bang payagan mo na lang ako na makasama yung iba kong mga kaibigan, papunta kami ng SM? So ngayon, pagka nakita niya na may mga kasama kang lalaki, kaibigan mo, magsiselos yan. Sino kaya yung kasama ni Mahal? Baka mamaya kung sino na to, ha? So ngayon, babawi yung lalaki. Ako na lang ang sasama sa iyo. Huwag ka na sumama sa mga kaibigan mo. Di ba? Sa ganung klase ng technique, pipilitin niya na ikaw yung makasama. Pipilitin niya na maglaan ng oras sa iyo. So ma-addict sa iyo isang lalaki kapag kaganon. Kaya mga kamamay, iwasan nyo lang na maging needy palagi sa isang lalaki. Kung hindi ka binibigyan ng panahon, wag mong pilitin. Kung hindi ka binibigyan ng oras, wag mong pilitin. Kasi kapag ang isang bagay, pinilit ninyo, sigurado ako hindi magiging masaya. Lalo na pagdating sa isang lalaki. Hayaan nyo na lalaki ang humanap ng oras. Hayaan nyo na ang lalaki ang humingi ng oras sa inyo. Okay? So, iwasan nyo lang maging needy palagi para sa ganon. Ang isang lalaki ay magtaka kung bakit hindi ka na nagkahabol sa kanya, hindi ka nagiging needy sa kanya. So, kapag ka nagtaka yan mga kamamay, baka mamaya may iba kang binibigyan ng oras. So ngayon, sisilipin niya ng isang lalaki. So ngayon, ang isang lalaki ay magtataka kung sino yung binibigyan mo ng oras at pipilitin niya na siya na lang ang bigyan mo ng oras kapag nakita niya na sumasaya ka sa mga kaibigan mo. Okay? So mga kamamayan lang muna ang ilang mga bagay na kailangan niyong gawin upang ang isang lalaki ay lubos na ma-addict sa iyo. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, mag-like na rin kayo, at syempre kung may mga katanungan kayo, mag-comment ka na rin. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.